So, when we say a Lordship or Christ, it means that you want God to take over in your life. So when God asks you your time, it's not a 30% of your time or a 50% of your time. God asking 100% of your time, 100% of your strength, 100% of your life. Pag dumating ang ating Panginoon sa buhay natin, sa aspeto natin sa buhay, dapat lahat yun naayos. Lahat ng aspeto natin sa buhay naayos. Ang gusto ng Panginoong Jesus is maging bahagi ng ating lifestyle, lahat ng aspeto ng buhay natin na magpapasakop tayo sa Kanya. So, pwedeng marriage yun, parenting, trabaho, kaperahan, or kasi ang gusto ng Panginoon is masakop at magpasakop tayo sa Kanya. Masakop niya yung buhay natin. When we say Lord, handa tayo magpasakop sa Kanya. Because He is the Lord of all. Siya yung dapat Panginoon ng ating buhay. Pag sinabi natin Lord, it means He's the Lord of all. Jesus Christ is all over in our existence. Ang ating Panginoon, meron siyang claim sa kabubuan na pagkatao natin, sa life natin, the way we breathe, our entirety. So, our verse for today is Romans 14:7-9. For none of us live ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. If we live, we live for the Lord, and if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. For these very reasons Christ died and returned to life, so that He might be the Lord of both died and living. So, pinapakita po ng verse po na to that we belong to the Lord. Dahil tayo ay pagmamayari ng ating Panginoon, whether we live or die, we belong to our Lord. So, minsan kasi ang problema sa tao, bilang tao, meron tayong illusion na tayo yung may nagmamayari ng buhay natin. We try our best to live our own life. Kumbaga parang ako yung may-ari nito, papatakbuhin ko to sa kaparaanan ko, pagpaplanuhan ko, kung ano yung gusto kong kaparaanan, mangangarap ako sa kung ano yung gusto ko sa sarili ko, yung direction ko, yun yung pupuntahan ko. When we keep trying to steal our lives in the hands of God, yun yung tayo yung nagpapatakbo sa buhay natin is napapahamak tayo. So, huwag mong tawagin Panginoon ng ating Panginoon kung hindi mo siya hahayaang magpatakbo ng buhay mo. When we say we belong to the Lord, what He is running our life. Lahat ng desisyon na gagawin natin para kay God. At ipagdasal mo na, Lord, susunod ako sa iyo. Ano man ang gusto mong pagawa sa akin. Susunod ako sa kanang plano at kagustuhan mo, because you are my Lord and I'm just your servant. So we live and die for the Lord. Tayo bilang mananampalataya, hindi tayo nabubuhay para sa ating pansarili. In the same way, none of us die for ourselves alone. Whether you live or die, live for the Lord. Yung buhay natin may direksyon, may specific purpose. At ask natin sa God, para saan ba tayo nabubuhay dito sa mundo? Ano ba yung pinapagawa niya sa atin?
ano ba yung mission na gusto niyang gawin natin. Yung tipong handa ka mamatay, mabuhay para sa Kanya. Yung pag sinabi mong, Lord, para saan po ba ako nabubuhay dito sa mundo? Sasagutin ka niya. Ibuhos mo yung buhay mo sa bagay na pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Ang hirap kasi sa mundo na pag hindi natin alam kung ano pinapagawa ni God, napapahamak tayo. Kaya napakahalaga na when we say, Lord, I live for you, we will belong. We live sa lahat ng bagay na ginagawa natin para sa Kanya. Because darating yung time, we will be judged by the Lord. So, lahat tayo is, alam mo yun, papasako tayo dapat sa ating Panginoong Diyos. We all stand before God. Kaya dapat lahat ng ginagawa natin, pagbubutihan natin para sa Kanya. So, application, count our days. Bilangin natin yung araw natin. Make our days count. Hindi sapat na yung bibilangan mo ng araw mo. Dapat productive ka. Dapat may result ka. You're actually doing what God's want you to do. So, malinaw na sa'yo pinapagawa. Dapat malinaw sa'yo kung ano pinapagawa ni Lord sa'yo. So, every day, dapat may na-accomplish ka na pinapagawa ni Lord sa'yo. Make your days count. Every day is meaningful, and every day step closer to God. What is your goal? Dapat yun yung goal mo. Live and die for the Lord. Yun yung pinaka-limit mo na you will die for the Lord. So, that is not the end of it, is the new beginning. Kung buhay man tayo or kamatayan, para kay God yun. Dapat yun yung goal natin. And I want to share this simple prayer. Lord, thank you because I belong to you. Help me to truly live for you each day. Recognizing that every moment is an opportunity to honor you. Teach me to count my days wisely, making them count for your glory. When my time comes to leave this earth, may I do with the assurance that I have lived and died for you. Empower me to embrace this calling. In Jesus' name I pray. Amen.